Everyone, it's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Para po sa ating mga SSS members dyan, sa video na ito, pag-uusapan po natin guys, kung worth it ba ang contributions nyo with SSS? Hindi ba masasayang ang contributions nyo with SSS? Alright, so ngayon pa lang guys, sasabihin ko na sa inyong hindi po masasayang ang ating contributions kay SSS dahil marami po tayong benepisyo na makukuha dito at pagdating talaga guys ng retirement age, may makukuha naman tayo kay SSS. Number 1, kapag ikaw po ay SSS member, makaka-avail tayo ng sickness benefits, maternity benefits, disability benefits, makaka-avail din tayo ng loans, and of course, meron tayong retirement claim pagdating natin ng retirement age. So number 2, kapag ikaw naman ay wala pa sa retirement age, so tandaan po natin ang ating retirement age po is 60 years old and up. So kapag ikaw ay SSS member kahit wala ka pa sa retirement age at nawala ka, hindi po masasayang ang iyong contributions with SSS. Dahil yun po ay makukuha ng iyong beneficiary. It's either pension or lump sum. So, depende na sa status ng member na namatay. And of course, maliban dyan sa death claim guys, meron pong funeral claim na makukuha ang iyong beneficiary. Number 3, kapag ikaw naman ay umabot na sa retirement age, pero hindi mo na abot ang 120 months contributions, of course, makukuha mo pa rin ang iyong mga contributions plus the interest through lump sum. So, walang masasayang na contributions mo with SSS. At pagdating ng iyong katandaan, meron ka pa rin makukuhang mga contributions mo na pinaghirapan mong i-contribute kay SSS. Number 4, kapag ikaw naman ay SSS member at pagdating ng iyong retirement age, ay meron ka na ring 120 months contributions or mas mahigit pa. Of course, meron kang lifetime monthly pension with SSS na kung saan kapag ikaw ay nawala, ang iyong monthly pension ay malilipat naman sa iyong primary beneficiary. So tuloy-tuloy pa rin guys ang pension na matatanggap kahit wala ka na. Kung wala ka namang primary beneficiary, malalamp sum naman yan ng iyong secondary or ng iyong designated beneficiary. So ngayon, tatanungin ko kayo, may masasayang ba na contributions niyo with SSS? Wala. Diba? Kaya doon sa mga nagsasabi guys na sayang lang yung contributions dahil pahirapan, no. Marami pong mga members dito na nakaka-avail naman agad kay SSS dahil maayos ang records nila. So yung mga nahihirapan dito guys, yan yung mga nagko-contribute pa kayo nung kabataan nyo at wala kayong pakialam sa records nyo. No, hindi kayo gumawa ng SSS online account at hindi nyo nakikita doon, ay wala palang mga contributions yung SSS ko. Mali pala yung spelling ng pangalan ko. Mali pala yung birth date ko. Diba? So yun yung mga nahihirapan ngayon mag-claim kay SSS dahil hinahanapan sila ng supporting documents. Kaya again, sa ating mga SSS members dyan na wala pang SSS online account, huwag niyong hintayin tumanda kayo guys bago kayo gumawa ng SSS online account nyo. Ngayon pa lang, bata pa kayo at kaya nyo pang gumamit ng computer, ng cellphone, no? Gumawa na po kayo ng inyong SSS online account. At pag nakagawa kayo, tingnan nyo agad yung personal details nyo doon. Tama ba yung pangalan ko? Tama ba yung birth date ko? Tama ba yung SSS number ko? At syempre, sa mga nanonood dyan ngayon na wala pang SSS, kumuha na kayo ng SSS nyo guys. Kahit matanda na kayo, pwede pa po kayong kumuha ng SSS ngayon at umpisahan nyo ng hulugan yan. Dahil kapag nawala kayo guys, at least yung may iwan nyo, makakapag-claim naman ng funeral claim kay SSS. So yung mga funeral expenses, diba, ma-avail nila yan kay SSS. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.